I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Amen. Alright, magandang umaga sa ating lahat. At tayo po ay may pagkakataon na naman ngayong umaga na ito na mapagsama-sama. At tayo ay patuloy na mag-usap patungkol sa Diyos, paano tayo gumawa ng ating mga gagawin sa araw-araw sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo sadyang gagawa, ay wala talaga tayong magagawa para sa Panginoon. Kaya mahalaga yung sinasabi ko na make a plan every day, or else the world will make a plan for you. So yan ang
unang-unang matutunan dapat muna natin. Gumawa muna tayo ng plano natin. Araw-araw. Mula sa lahat ng members ng ating family, kinakailangan matutunan yan. Or else, ganun pa rin. Tumatagal lang tayo, pero wala naman tayong natatapos. Tumatagal tayo, pero walang nadidevelop. Walang nag-grow, walang lumalago. Pagka hindi talaga natin sasadyain, gagawin yun, yung sinasabi ko, na gumawa tayo ng plano natin. Okay, sige. Simulan mo na, Sir Edgar. Wala pa si baka hindi pa gising. Good morning po sa ating lahat. At napakaganda po yung ating talakay. It's all about planning or paano natin gagampanan yung ating tungkulin, responsibilidad bilang isang Kristiyano. Napakaganda na ito yung napakagandang motivation po natin. Yung let's put it on writing. At napakagandang gabay po natin ito sa ating ginagawa sa araw-araw. At ito nga yung napakagandang makuha natin, matutunan po natin at may practice natin sa ating sarili. Okay, let me just start with the verse. Napakalaga pong meron tayong batayan palagi sa ating ginagawa. Dito sa Proverbs chapter 8, verse number 33, sabi dyan, hear instruction and be wise and refuse it not. So matagal na natin naririnig to na napapakinggan through our devotions, our preachings, at napakagandang yun bang namnamin natin at kunin natin talaga yung pamamaraan na itinuturo ng Biblia, ng ating simbahan at maging sa ating mahal na pastor. So sabi dyan is hear instruction. Diyan po tayo kasi mag-uumpisa sa pakikinig. Once na nakinig tayo at meron tayong nakuha, sabi nga meron kang tinanggap, ay ito yung magbibigay sa atin ng gagawin po natin sa ating sarili, maging sa ating ginagawa para sa Panginoon, sa ating ministry, at maging sa ating buhay personal, hanggang sa ating buhay bilang isang manggagawa ng Panginoon. Kaya napakaganda, when we see instruction, hear instruction, ay ito ay binubuo ng ating personal na pakikinig mismo. Talagang sasadyain natin at kung ano man yung pinakinggan natin, ay ito rin yung i-apply natin sa ating sarili. Well, when we say instruction, that is our outline. Meron na tayong basihan, meron na tayong... Bakit hindi, sandali nga, hindi, tumutunog ba yan yung... Sa... Saan nag-e-echo? Lakasan mo konti. Kasi itong mga to parang hindi pa sila ready na makinig eh. Sige, sige. Okay, good morning po dyan sa Facebook Live. Kasama po natin si Ma'am Geraldine doon po sa Village. Yes, Sir Domor. Okay, so ito yung outline po natin. Kaya nga pa ulit-ulit na binabanggit o sinasabi ng ating pastor na magkaroon tayo ng plano, and that is our outline. Yan ang magsisilbing outline po natin. That is our manual or procedure po natin sa ating gagawin. So another meaning is our direction. Ito yung magdadirect sa atin para hindi tayo mawawala sa hulog. Dahil ako'y naniwala, dahil sabi nga ng ating pastor kahapon, wala tayong sunod-sunod na gagawin. Hindi mo alam yung gagawin. Kung may naisulat ka, meron kang direction sa iyong ginagawa, ibig sabihin, meron kang outline, meron kang plano,
ay hindi ka mawawala sa hulog. Matutulog ka kung gusto mo, papahinga ka kung gusto mo, pupunta ka kung saan gusto mo, hindi po ganun. Hindi po ganun yung sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia ay para tayo po ay maging wise, ay pakinggan natin yung instruction. Ito nga yung instruction sa atin ay makagawa tayo ng ating plano sa araw-araw. And that is our direction. At yan yung orderliness sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ito yung action na gagawin po natin. Ito yung maipapractice natin hanggang makasanayan mo na yan. And then, sabi nga, ito yung magiging body clock na natin. Kaya napakalaga po yung instruction para tayo po yung maging wise. Magkaroon tayo ng full of wisdom sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo magiging hindi ba tayo magiging liabilities palagi? Hindi tayo yung palaging kinokorek, hindi tayo yung palaging nire-reproof palagi. Alam niyo ba pag marunong ka ng meron ka ng ganong pamamaraan sa iyong sarili, ay talagang madali na lang. Sa akin personally ay treasure ko yung ganong pamamaraan. Dahil para sa akin, hindi pa ako ganap na sabihin man natin na perfect. Wala namang perfecto. O hindi ko pa nasusunod lahat mga instruction na aking naririnig mula sa ating pastor. Pero at least sinisikap ko talaga na makuha. At yun bang tinitreasure ko yung mga ganong instruction dahil alam ko na balang araw magagamit ko talaga. Magagamit ko sa area, sa aking personal na buhay, maging sa aking gagawin, sa aking plano, sa aking pag-minister din sa iba, sa aking Bible studies, at sa aking pag-disciple. So ito yung kahalagan. Kaya napakaganda ito na makuha natin at ito yung magiging gabay po natin. Sabi ko nga, ito yung magiging direction natin, magiging outline po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa akin personally ay bumabalik pa rin ako sa basic. Dahil once nakalimutan natin, nawawala na naman tayo sa hulog, ay kailangan balikan natin. Kaya nga ito yung outline natin . Mayroon kang outline araw-araw, hindi ka talaga ililihis. Hindi ka iwawala sa direction na gusto mong gawin sa iyong sarili. Lalo na sa ating araw-araw na ginagawa. Dahil sa akin ay sabi nga, it's a privilege lagi na makapaglingkod tayo, makapagbigay tayo ng glory sa Panginoon natin. Dahil pag wala tayong ginagawa, o wala tayong maayos na programa sa ating sarili, sa ating paglilingkod sa Panginoon, so therefore, wala rin tayong maayos na tamang direction. Ito yung sinasabi nila, magiging bara-bara yung ating ginagawa. Titigil ka kung gusto mo o kaya tatamarin ka hanggang mamalimalay mo lang, wala ka nang nagawa para sa gawain ng Panginoon. So napakaganda ito yung instruction po natin. Kaya sa akin ay sinisikap ko talaga na makagawa ng schedule ko sa araw-araw para in case na walang ibang activities o walang ibang ipapagawa ng ating pastor, at least meron akong sinusunod sa aking sarili. Hindi rin ako bara-bara, hindi ako kung saan-saan pumupunta at kung ano-ano yung ginagawa ko. Meron kang outline . So ito yung kagandahan nun. At maging sa aking pamilya, sa aking grupo, ay ganun din yung ginagawa ko. Ay unti-unti kong ginagawa ng plano mula sa pag-area at sa pag-Bible study hanggang sa pag-disciple at hanggang sa pag-social winning ay kailangan natin meron tayong direction. Dahil pag wala tayong ganong prinsipyo ay talagang bara-bara. Hindi tayo lalago, hindi tayo at higit sa lahat, hindi tayo magiging masaya sa ating ginagawa. Dahil pag meron kang maayos na outline, meron kang maayos na plano, ay andyan rin yung kasiyahan mo na gagawin
at makikita mo, makikita mo ay napakaganda pala yung resulta. Hindi ka mawawala sa hulog, hindi ka magtatama rin dahil pag walang resultang walang resulta na nangyayari sa iyong sarili, sa iyong ginagawa, talagang hindi ka rin masaya. Pero pag meron kang nakikitang magandang resulta, ay yun yung sinasabi ng Biblia na pagiging sa pakikinig natin at pagiging wise natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. At napakaganda na ito yung makasanayan po natin. At hanggang mamalay-malayan na lang natin, meron na tayong deep understanding sa ating ginagawa. Na hindi na tayo yung palaging, sabi nga hindi tayo palaging parang batang tinuturuan. Dahil hindi rin maganda, ang tanda-tanda na natin, para pa rin tayong batang tinuturuan. Magkaroon tayo ng wisdom, knowledge, and understanding sa ating ginagawa. Sabi nga, maging wise tayo. Full of wisdom. Puspusan tayo ng wisdom at hingit sa lahat, puspusan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil dan tayo lalong gaganahan, lalo tayong maging masaya sa ating ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Exercising or showing sound judgment. Paano mo may exercise? Wala ka namang plano, wala ka namang ginagawa. Wala ka namang orderliness sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Sound judgment. Alam mo na kung tama o mali yung ginagawa mo. Kung puro kamalian, paano mo natatawag na sound judgment? Paano kung magkakaroon ng tinatawag nating prudent sa paglilingkod sa Panginoon? Paano kung magiging skillful? Hindi mo naman ine-exercise yung itinuturo sa atin. Hindi mo naman sinusunod yung mga instruction. So, hindi po tayo magtatagumpay. Kaya napakalaga yung instruction, napakalaga yung tinatawag natin, yung pagtanggap natin na meron tayong katalinuhan. Be wise sa ating pakikinig dahil dyan tayo lalong tuturuan at bibigyan ng instruction. At sa aking sarili, ay ang goal ko talaga ay maabot ko rin yung maging consistent ako sa aking Bible reading, soul winning, at sa aking pagdi-disciple, at sa aking pagba-Bible study. Dahil kadalasan ay maraming rason sa aking sarili. Gumagawa tayo. Kayo rin, marami rin tayong rason. Bakit hindi natin nagagawa yan? Pero napakaganda na gawin nating rason o gawin natin na walang rason yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kundi gawin nating rason palagi na tayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Di ba? Napakaganda na yung rason natin. Mas marami tayong rason para makapaglingkod pa, makagawa pa ng bagay-bagay para sa gawain ng Panginoon, para sa ikalulugod, ika-glorify, ika-honor ng ating Panginoon mula sa ating sarili, maging sa ating ipinagkatiwala ng Diyos na tao sa ating buhay. At sa aking grupo ay sinisikap ko na makumpleto yung plano para sa aking grupo ay yung goal po namin kasi is maabot namin yung 100 at hindi naman basta-basta magic na magagawa yon kung wala kang gagawin. Mula sa leader hanggang sa mga area leader at sa aking mga grupo ay kailangan meron kaming talagang dissemination. Merong ginagawa ang bawat miyembro ng grupo dahil pag pag hindi ko sila o hindi natin gagawin yung instruction, dahil sabi nga ng ating pastor, binigay na sa atin yung mga proseso. Binigay na sa atin yung pamamaraan. Ang gagawin na natin ay i-apply natin at i-improve pa natin. So yun yung ginagawa ko ngayon para lalong maging epektibo ay talagang pinaplano ko yung pag-area
pagba-Bible study, at pagdi-disciple, at kung paano sila mai-involve. Paano sila magkakaroon ng involvement sa ganong paglago ng aming grupo. At yung lang sa akin, at good morning po. Okay, napakasimple yung sinasabi ko eh. Katulad halimbawa sa grupo. Sa grupo, ilan ang goal ninyo na soul winning, madala na bisita, attendance, baptism. So let's say 20. So ang tanong doon, sino yung mga working power mo para makuha nyo yung 20? Di ba? Sino yon? Sino-sino yon? Pangalawa, paano kayo makakakuha? Paano nyo maihihit yung 20? And then, anong pamamaraan? Tapos, pangatlo, saan kayo makakakuha ng 20 na bisita? Ganon. So, aaralin nyo dapat talaga yon. Pag-aaralan, hindi yung magsiset ng goal, tapos hindi nyo naman pinag-usapan paano nyo maihit, hindi nyo naman malaman kung saan nyo kukunin, hindi nyo alam kung anong strategy na kukunin ninyo, na gagamitin ninyo. So, ganun pa rin. Sabi nga ni Pastor Hill, nag-set ka ng goal mo, plano mo, pero hindi ka naman di mo naman trinabaho talaga na maayos. So, wish lang yun. Ang mangyayari yan, wish. Nakita ko kasi ganun lang magsiset ng goal yung grupo. Hindi naman hindi naman nila alam kung paano nila makukuha yon. So, dapat aalamin mo muna para magipag-gera ka yan Pag magkikipag-gera ka, siguraduhin mo meron kang power talaga. Wala ka namang kapangyarihan. Paano ka magkipaggera? Di ba? Pangalawa, aralin mo yung kinakailangan pag-aralan mo yung area mo. Anong klaseng area meron ka? Ilang working power ang powers mo. So, paano kayo makakakuha? Saan kayo kukuha? Ganon. Ganon din sa pamilya. Tingnan nyo sa pamilya. Pag wala man lang isa talaga na magsisimula sa inyo na maglingkod sa Panginoon, alam nyo, naniniwala ako na walang totoong naglilingkod na walang plano. The fact na wala kayong plano, sasabihin ko sa inyo, wala pa sa inyo ang naglilingkod talaga sa Diyos. Yan ang totoo niyan. Kasi tingnan nyo, wala kang plano, hindi ka magiging consistent. Ang kagandahan, tingnan nyo, pakinggan nyo lahat to. Pinakamaganda sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan magsisimula ka sa sarili mo. Okay? Ulitin ko, kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon, magsisimula kayo sa sarili ninyo. Okay? At kung kayo magsisimula sa sarili ninyo, saan kayo magsisimula? Yan na naman ang tanong doon. Bibigyan ko kayo ng detalyado paano kayo magsisimula. Okay? Para makapagsimula kayo na maglingkod sa Panginoon, kinakailangan mag-usap-usap muna kayo. Yan, mag-usap-usap kayo. Buong pamilya, tatay, nanay, lahat. Okay. Ngayon, para makapagsimula kayo, saan kayo ngayon magsisimula? Okay, magsisimula kayo sa ganito. Kung gusto nyo talaga maglingkod sa Panginoon, kasi hanggat hindi nyo ginagawa ito, hindi kayo naglilingkod. Hindi kayo makapaglingkod. Number 1, magsisimula kayo sa prayer. Ayan. Meron kayong personal na prayer sa isa't isa. And then pangalawa, kinakailangan magbasa kayo ng Bible ninyo. Alam nyo, pagka hindi kayo nagbabasa ng Bible ninyo, sabi nga ng Bible, malinaw naman doon, give attendance to reading. Di ba? Always start from prayer. Katulad ngayon, bago tayo mag-devotion,
Sino kaya sa inyo dito, miyembro ng pamilya ninyo, nakapag-pray na kayo? Diba? Pangalawa, nakapagbasa na ba kayo ng Bible nyo? Hindi lang yung basa na parang, nagbabasa ka na parang tumatakbo. Marathon reading. Hindi ganon. Kinakailangang uunawain mo. Bago ka magbasa, Panginoon, magbabasa ko ng salita mo. Bigyan mo ko ng understanding. Maunawaan ko ang salita mo. And then, kausapin mo ako habang nagbabasa ako. Hindi yung natutulog ka naman, nagbabasa ka, natutulog ka naman. So, walang kwenta yon. So, pagdating doon, yan yung mga basic eh. Hindi ka maglilingkod sa Panginoon pag hindi mo nagagawa yan. Maniwala kayo sa akin. O, ngayon, ginagawa nyo ba yan? Sinong miyembro sa pamilya nyo na gumagawa niyan? O, di ba? And then, mamaya, pag natapos mo na yon, ano yung, habang nagbabasa ka ng Bible mo, ano yung mensahe na ibibigay sa'yo ng Panginoon? Ano yung pangit na ugali mo na kinakailangan matanggal? At ano naman yung dapat maipalit yan? And then, magsiset ka ngayon. No, para ngayong araw na ito, ilan ang iwawin mo na kaluluwa ngayong araw na ito? Because today is Saturday, ilan yung madadala mong bisita sa araw ng bukas? Sa araw ng bukas. Because tomorrow is Sunday. Oh, saan ka magsusundo? O magsusundo ka ba talaga? Katulad kayo, mag-i-area ka ba talaga? Pag hindi nyo nagagawa yan, sasabihin ko sa inyo, you are still empty and not really serving God. O, yung wala kayong specific na area na pinupuntahan, tapos mag-a-attend na lang kayo sa simbahan, hindi nyo malang pinaplano kung anong oras kayo dadalo. Kaya napakaraming late eh. Bakit? Kasi nga walang plano. Pupunta kayo, late na kayo. Wala. Hindi na nga kayo nagsundo. Hindi na nga kayo nag-area. Late pa kayo. So ang tanong ko ngayon, are you serving God? Do you have a specific plan in serving the Lord? Meron ka ba talagang specific na plano na maglingkod sa Panginoon? So wala eh. Di ba? Ang kagandahan pagka nag-area ka. O katulad ngayon, Sabado ngayon, pupunta ako ng area. Ito yung area ng grupo namin. So pupunta ako doon. Hindi ako papayag na yung mga full-time lamang na nag-area. Yan ang pinakamaganda eh. So pag nag-area ka, ilan ang kaluluwang iuwin mo ngayong araw na ito? Ilan ang ihihit mo na madalang bisita para sa araw ng bukas? Yung baptism din. Ilan yung attendance mo? Lahat yan, pinaplano yan. Pero pag hindi nyo pinaplano yan, hindi pa kayo naglilingkod sa Panginoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maaring uma-attend lang kayo. Oo. Pero dapat maabot nyo yung ganong kalagayan. At pag inabot nyo na yung ganong kalagayan, yan na talaga, nandun na kayo sa kalagayan na naglilingkod sa Panginoon. So kinakailangan paplanuhin mo yon. No, katulad ngayong araw na ito, nakapag-pray ka na ba? Nakapagbasa ka na ba ng Bible? Ngayon, umattend kayo ng devotion. Tinuturo ko sa inyo, tinuturuan ko kayo detalyado. Sino yung mag-e-area ba kayo? O ilan yung iwiwin mo na kaluluwa? O ilan yung ihihit mo na bisita? Ilan yung baptism? Kasi pag may mabaptize na nadala mo, i-disciple mo ngayon. Ganun yun eh. Pag na-disciple mo na, paplanuhin mo na naman. Paano ko i-disciple ito, itong disciple ko na ito? Yun. Hanggang sa makita mo, magbubunga ka ngayon sa gawain ng Panginoon. Makinig kayo, kayo matulog. Gisingin mo yan. Matulog. Tulog ka eh.
So hanggat hindi natin nagagawa sa sarili natin, yung mga sinasabi kong detalyado na ganon, naglilingkod ka ba? Linawin natin mga kapatid. Kaya nga, napakalaga yung sinasabi ko sa inyo na, you plan. Make a plan. Oo. Wala kang plano. Attend ka lang. Hindi naglilingkod yun. Yung attend ka lang. Alam nyo, sa dami natin na ito, kung lahat kayo, nag-e-area kayo, nagtatrabaho talaga kayo sa area. Hindi lamang yung mga full-time ang nagtatrabaho. Ang bira. Sabi ko sa inyo, alam nyo, yung mga sinasabi ko na ito, na pinapagawa ko kayo ng individual na plano ninyo at itinuturo ko naman sa inyo kung paano kayo gagawa. Hanggat hindi nyo nagagawa yan, sasabihin ko sa inyo, hindi pa kayo naglilingkod. Uma-attend lang kayo. Yan ang katotohanan yan. Kaya kinakailangan mamulat tayo sa katotohanan. Ano bang totoong nangyayari sa sarili ninyo? Di ba? Ngayon, tinan nyo yan. Yung naririnig nyo sa akin ito, na ito, hindi ito pasakit sa inyo. Hindi ito pabigat sa inyo. Kundi dapat ito yung pribilehiyo natin. Ito yung wisdom natin, pampatalino natin para tayo nga ay maglingkod sa Diyos. Ganun dapat yun eh. Hindi yung, ang dami palang gagawin. Ayaw ng Diyos yung tamad na anak ng Diyos. Kung ayaw niyong gawin yun, paano ka ngayon maglilingkod sa Panginoon? Sige. Ang gusto kong marinig sa iyo, Dumart, sabihin mo nga yung plinano ninyo noong nakaraan. Ilan yung hinit nyo na sa grupo nyo? Ayan. Hit nyo na bisita noong nakaraang linggo, kung natatandaan mo pa. Na-hit nyo ba yung bisita nyo? Souls won nyo, bisita nyo, baptism nyo, attendance nyo. Na-hit nyo ba ngayon? Kaya ako pinapasabi sa iyo yan para makita natin gaano kahalaga ang plano. Ngayon, kung hindi nyo na-hit, bakit? Yun ang tanong doon. Kaya nga, pag hindi mo na-hit yung gusto mong i-hit, ngayon, aaralin mo na naman. Masarap yung ganun eh. Magkakaroon ka lagi ng battle of the brain lagi. Hindi yung battle of the brainless. Maganda pagka may plano ka, i-ano mo yon, hihimay-himayin mo yon. Bakit hindi ko na-hit ito? Anong strategy ko? Anong technique ko? Anong ginamit ko? Pangalawa, bakit hindi ko rin halos lahat hindi ko na-hit? Bakit? Yon, mapag-aaralan mo ngayon yung sarili mo. Mapag-aaralan ninyo anong direction ng grupo nyo, anong takbo ng grupo nyo. Ako gustong-gusto ko yung ganun eh. It will make you wise. It will not make you lazy. But it will make you diligence to make more. Para hanggang sa makikita mo yung sarili mo, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na accuracy. Accuracy. Magkakaroon ka ng madadala mo yung sarili mo sa tinatawag na accuracy. Hindi tsamba-tsamba ngayon. Hindi yung ganyan na lang tayo, hindi nagbabago. Anong klase? Tumatanda tayo na hindi nagbabago. Di ba? Pangit yung tumatanda na hindi nagbabago sa kabutihan. Kinakailangan magbago tayo sa kabutihan. Hindi masamang magbago basta sa kabutihan. Ang masama, yung nagbago ka sa kasamaan. Yun ang masama. Sige, yun ang gusto kong ikwento mo para makita natin gaano kahalaga ang pagpaplano. Sige. Good morning, sir. Ayan, sa ating lahat, dyan sa FB Live at sa Google Meet. Yung babagi ko po ay yung plano namin nung last Sunday ay sabihin ko muna yung accomplishment namin. Nagkaroon kami ng 7 na bisita at
4 na baptism. Ay, bali 6 pala na baptism. Ayan, then ang attendance po namin ay 67 attendance at sa umaga at sa hapon ay 26 na lang. Ayan. So, yun po ang attendance namin, accomplishment namin nung linggo. At nung plano namin ay bakit namin naabot yon yung 7 na bisita at 6 na baptism, ay pinag-usapan ng aming grupo ay nag-goal kami na bawat area ay merong expected talaga na bisita. Ay Teka muna. tiningnan po. Sadali muna. Ilan yung ine-expect nyo sa bawat area nyo? Ang expected namin, sir, ay nung meeting namin ay meron kaming 36 na prospect na bisita. Hindi. Then- Teka, sandali. Ang tanong ko, ilan yung ine-expect ng bawat area na bisita? Ilan? Sa bawat area, sir, ay merong 1, 2, 3, 5 ang Ganito yan, Bran. Alam nyo, pagka ganyan ang strategy nyo, wala talaga kayo maano. Kung 1, 2 sa bawat area. Ang sabi ko sa inyo, minimum at least 10 sa bawat area. Hindi bawat grupo. Sinabi ko sa inyo yan eh. Okay? Kasi actually, yung 7 bisita lang dapat yan ng isang tao eh. Kung magtatrabaho lang talaga. Isang tao lang yun. Oo. Kung magtatrabaho lang. Pero kaya ganun lang ang bisita, aminin natin hindi. Sino kaya talaga doon ang nagtatrabaho talaga? Sa area ninyo. Sa mga kagrupo ninyo. Kasi, tinan nyo yung ratio Mag-invite ka ng aasa ka sa isa. So, what is the ratio? 10:1. Kung gusto mo magkaroon ng bisita na isa, dapat may 10 ka na ine-expect. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi nyo sinusunod yung sinasabi ko, kaya wala eh. Sige, tuloy mo para makita natin. Ang gusto kong ibahagi mo, paano kayo nagtatrabaho sa area? Sige. Sige, sir. So, ang trabaho namin ay meron kaming 4 na area at isa sa Kadaklan, Spring Hills, at ang nag-area po dito si Ma'am Myra, si Ma'am Joyce, at kasama yung anak nila si Denmar. Then sa Gibraltar area naman si Ma'am Beth, sila Ma'am Lisa. Ayan, sila Sir Aldrin po, kasama doon na nag-area. Then si Ma'am Ginida sa Camp Allen sa Mura, si Inday, at dalawa sila ni Inday po, at kami ni Recom sa area ng Santo Rosario. So pinag-usapan naman po namin kung anong goal po namin sa this coming Sunday. Kaya nag-goal po kami na sa bawat area, sa area nga po, example sa area po namin, ay goal ko po na meron akong 10 bisita na madala, at sa area po nila Ma'am Beth ay meron ding 10 goal na madalang bisita. Kaya Ma'am Ginida, meron silang 7 according to the record, 7 na prospect na bisita, at kina Ma'am Myra ay 10 bisita expected. So yun po ang goal namin, ang pag-usapan na yun ang gagawin namin. So ngayon, pagdating po sa trabaho ay unang-una ay talagang yung i-hit mo yung ilan yung sulsuan na i-hit mo para maabot mo yung goal na bisita. So sabi ko nga, ang ratio is 10:1. So kailangan makapag-win ka ng almost 50. But hindi po talaga naabot yon, at especially dahil sa area, at nakita ko rin po yung situation ng bawat area, ay talagang nakakuha na lang po ng bisita ang bawat isa pag may mga kadalasan bagong lipat or yung mga kaibigan ng mga nadadala. Yun, especially sa mga halos kadalasan na na-invite namin po, Pastor, ay mga estudyante na kaibigan din ng mga estudyante. So doon kami nakakuha ng mga bisita sa bawat area namin.
But yung talagang yung family ay talaga yung sinisikap namin na talagang magkaroon talaga ng bunga. Yung mga bina-Bible study po namin ay matuto po silang umattend sa bawat pananambahan. Kaya nung nag-meeting kami ulit ng Sabado, ay tinanong ko kung ilan yung mula doon sa 10 bisita na expected na ginawa, tinatanong ko ang bawat isa, o ngayon, ilan yung naging expected mo sa area mo? Kaya ang dating sa akin, in case na 10, ang binigay ay 1, 2, 5 expected na bisita. So, ang nakita ko yung kulang is paano ginawa sa area. Bakit ang goal, di ba, 10? Bakit ito lang? 1, 2, 3 lang na lang ang naging expected natin na bisita. So, ngayon, ay sabi ko nga, saan tayo nagkulang? Di ba? Saan nagkulang? So, ilan ba yung souls won na win mo sa area? Bakit ito isa lang? Kasi hindi ka sabi ko nga, talagang nakita ko din naman talaga sa area, tinatanong ko naman yung mga area leader po kasama, talagang talagang mahirap talaga magyaya sa area, especially na lalo na dito sa malalapit na ilang beses na inikot, sinaturate, ay talagang ang problema din sa amin, Pastor, is talaga yung kulang talaga sa tao. Talagang ang nag-work lang, especially sa area namin, si Ma'am Myra lang, sa Kadaklan, dito sa malapit. At talagang si Ma'am Joyce din ay minsan ay talagang yung sakit niya ay talagang umaatake din, kaya di po lumalabas. Then sa area po ng nila Ma'am Genida, ayun, ay ginagawa naman po nila. But yung expected na, yung 7 expected ay ang naibibigay minsan 5, 3, 4, gano'n. So hindi naabot. So tinatanong ko ulit, ilan yung source 1 ang nawin sa area? So bakit hindi naabot yung expected? So kami naman ay overall ay nagkaroon kami ng expected na 36 sa area namin. At maliban doon sa area ko po, kasi nasaturate po nung Friday, kaya nagbunga po ng 4 na bisita po doon at 4 na baptism. Bunga po ng saturation doon sa area ng Santo Rosario. Meron po kami bisita. Kaya nakita ko pong maganda pong strategy po ngayon sa area po namin ay kung paano ako nakapagdala ng bisita, yung prospect na bisita, because nasaturate talaga yung area. Mas maganda talaga na maraming tao talaga ang mag-saturate sa area mo. Kaya ngayon po ay nagpaplano po ako na bawat area ikutan po namin, at alam ko noon pa naman to sinasabi po ninyo, Pastor, na mas maganda talaga na sama-sama yung area. Sa buong linggo dapat merong isang linggo dyan na isang area namin ay pupuntahan namin, isa-saturate. At ito naman po yung ginagawa natin po ngayon sa church ay saturation, paikot sa buong area. At ngayon, goal ko po ngayon ay maikutan po lahat ng area, isaturate. At kasi nakita ko talaga na especially sa akin, hindi rin madaling magdala na bisita, pero nagka-bisita nung nag-saturate. Maraming nabahagian. At sa 86 na at soul winning namin na attend na win ay 4 ang nakapunta na bisita. At yung iba prospect namin this coming ngayong darating na linggo po, Pastor. Kaya yung iba na binalikan, sabi nila na sa next Sunday na lang. Kaya yun po ang tatrabahuin ko po ngayon sa area. At ganun din po sa aking mga kagrupo. At isa din po na dinagdag ko po sa grupo namin is yung good news class po, kasi nawala na po talaga yung good news class sa area po namin, Pastor. At sa ibang area, sa amin ay meron po yung good news class sa amin. Kaya yung sinabi ko sa kanila, kahit mag-umpisa ulit sa 1, 2, ay maumpisahan ulit yung good news class. Kasi dahil noon, marami tayong nadadalang bisita sa good news class. Maraming kabataan. Ngayon, bumaba yung attendance natin. Dati nag-attendance tayo ng 80+. Ngayon, almost naglalaro tayo sa 67 ang attendance natin. Bakit? Maraming nawala. So yun po ang pinaplano namin ngayon. Ibalik yung good news class. At especially ngayong Sabado,
ay masimulan ulit ng bawat area at yun po ang goal namin na plano na makapag-invite ng mga bisita po. Pastor. Kita nyo ha? Kaya napakalaga yung sinasabi kong pagpaplano. Tignan nyo. Kaya hihimay-himayin nyo, susundin nyo yung sinasabi ko. Katulad yan. Meron kayong 4 na area. Tapos lahat ng area leaders mo, puro babae. Wala man lang lalaki. Di ba? So, ganun din yung mga ibang area, puro babae. Bakit? Nasaan yung mga lalaki? Hindi ko alam kung nasaan sila. Natutuwag sila sa gawain ng Panginoon. Di ba? Hindi ako naniniwalang dahilan sa kung ano ng mga excuses ninyo. It's all about what is in your heart. What is in your heart? Ano talaga yung nasa puso mo? Yan ang totoo niyan. Katotohanan niyan. Now, bago ko balikan yung sinasabi mo, magbigay muna ako sa inyo ng halaga, yung importansya, bakit kinakailangan may plano ka. Now, punta natin tong sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanya. Sabi niya dito, sa 1 Corinthians chapter 9, 1 Corinthians chapter 9, in verse number 24. Magbukla tayo lahat ng Bibles natin, pati kayo mga nandiyan sa Facebook, sa Google, kasi tignan natin kung nakikinig talaga kayo. Sabi dito, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. So, ang ginamit dito ng Apostol Pablo na illustration niya dito ay yung runner, tumatakbo. Sabi niya, para tayong sumali sa track and field. Yan ang buhay natin dito bilang Kristiyano. Okay? Tumakbo lahat, pero anong sabi ng Biblia? Isa lang ang nakakuha ng reward. Hindi lahat. Isa lang. Maraming tumakbo pero isa lang. So ang aim natin sa buhay natin, mga kapatid, ay kinakailangan may reward tayo. Sa araw-araw na ginagawa nyo sa Panginoon, may natanggap ka ba na reward? Paano ka magkaka-reward? Wala ka naman plano. Pugbugto ka. Di ba? Tsamba-tsamba ka. Kaya sabi ni Paul, ayoko nang tumatakbo na walang plano. Kaya sabi niya dito sa verse number 25, and every man, bawat tao, that striveth for the mastery is temperate in all things. Wala kang disiplina? Wala. Now, sabi niya, they do it to obtain a corruptible crown. O yung runner nga sa track and field, grabe pang disiplina yung mga athlete niyan. Paano ka mananalo kung wala kang disiplina? Paano ka magkakadisiplina? Paano ka magti-training kung wala kang disiplina? Tingnan mo yung ini-aim nila. Anong ini-aim nila? Corruptible crown. Nasisira ang reward. Pero tayo, sabi ni Paul, ano sabi niya? But we an incorruptible. Anong ini-aim natin? Reward na hindi nasisira, hindi masisira. Paano tayo magkaka-reward? Tsamba-tsamba naman tayo. Di ba? Hindi kayo interesado dito sa sinasabi kong reward. Kagabi kung nakikinig kayo dun sa post natin sa church, meron akong pinost dun sa GC. Tingnan mo na nangyari dun sa Salay ba yun? Itong biktima ng nakaraang bagyo. Ang gaganda ng mga bahay. Sinong mag-aakala na ngayon ay parang ghost sa location na yon? Binaba doon yung mga pagkalalaking mga bato na halos kasi laki ng bahay. Mga kapatid, sabi ko nga, abala kayo sa mga bagay-bagay. Abala tayo sa creation ng Diyos, pero hindi tayo abala sa Creator. Kunya yun?
Abalang-abala kayo. To make money. Money, 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 money. Oh. Trabaho, 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 trabaho. Pang sarili, pang sarili, pang sarili. Pero kailan naman kayo naging abala sa Creator natin? Oh, gano'n na mangyayari. Mapupunta lang sa wala. Then tuloy natin. Ano sabi ng Bible niyan? So, ano sabi ng Apostol Pablo? I, therefore, so run. Ano sabi niya? Kaya ako, tumatakbo ako. Paano tumatakbo si Paul? Tingnan niyo, ang ganda. Not as uncertainly. Anong ibig sabihin niyan? Hindi siya tumatakbo na walang kasiguruhan o walang kasiguraduhan. So, anong kailangan? Ano pa sabi niya? So fight I. Nakikipaglaban ako. Paano siya nakikipaglaban? Not as one that beateth the air. Hindi ako sumusuntok na parang sumusuntok sa hangin. Yun. And then 27, ano sabi niya? But I keep under my body. O, anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan is to tease or anoy. Hindi niya inilalagay yung sarili niya sa isang kalagayan, mga kapatid, na nakakainis na kalagayan. Anoy means nakakainis. And bring into subjection. Doon niya nilalagay yung sarili niya. Doon niya sinasanay yung sarili niya. Sabi niya, nilalagay ko sa sarili ko na hindi nakakainis na kalagayan. Nilalagay ko sa sarili ko, sabi niya, to hit under the eye. Doon sa isang kalagayan na meron akong nahihit and bring it into subjection. Anong ibig sabihin niyan? Alam niya kung paano supilin ang sarili niya. So that, sabi niya, lest, kung hindi, that by any means, when I preach to others, pag ako'y mangangaral sa iba, sabi niya, ako mismo, myself, should be cast away. Anong ibig sabihin ng cast away? Tapon. Oh. In other words, kung hindi didisiplinahin ang sarili, paplanuhin ang sarili, maraming masasayang. Maraming matatapon. Oh, yan ang ibig sabihin niyan. So, ano ngayon ang kagandahan pag may plano ka? Ito, number 1, planning will make your daily life edited from non-priorities. Planning will make your daily life edited from non-priorities. Alam nyo, maganda, siguro familiar kayo sa word na edit. I-edit mo. Di ba? Familiar kayo siguro sa ganon. Pag may plano ka, ang kagandahan, i-edit mo yung mga bagay-bagay na hindi naman kailangan. Anong ibig sabihin ng i-edit mo? Nakukorek mo. Ha? Ikukorek mo. Nare-refine. Because the word edited, it means to refine, especially to bring about conformity to a standard. Yun. Or to suit a particular purpose. To prepare for publication. Alam mo, pagka kung nakaranas kayo yung tinatawag na publication, bago mo ibigay yan, kinakailangan i-edit mo muna. Parang nagde-text tayo minsan. Pag nagde-text ka, nagme-message ka, anong ginagawa mo? Bago mo i-send, i-check mo muna. Ano yung mga pwede mong i-edit dyan? Yan. Ano yung mga pwede, i-correct mo dyan. I-correct mo. Kaya kagandahan pag may plano ka, na i-correct mo yung mga dapat i-correct sa mga iniisip mo, sa sarili mo. Malalaman mo dyan, ito ba priority ito? Ito ba
sa araw na ito ba ang mas kailangan? Ito ba ang priority ko ngayong araw na ito o hindi? O tsaka na lang muna ito. So isang tabi mo yun. O tanggalin mo na, burahin mo na. O bakit? Kasi dapat doon tayo sa tinatawag na conformity to a standard. Alam nyo kagandahan pag may plano ka, may standard ka sa sarili mo. Oh, di ba? May standard ka. Nako-conform ka, natatransform ka doon sa standard na buhay. Anong ibig sabihin ng conformity? Nako-conform ka, nasishape ka. Nasishape ka. Oh, narinig ko kanina kay Brad Edgar, may outline ka. Oh, kaganda pag may plano ka, may outline ka. You will bring yourself into a harmony. Oh, kaganda pag may plano ka, may agreement ka. May agreement ka. To act, nag-a-act ka ngayon in accordance with prevailing standards. Oh. Alam nyo, pag may plano ka na ginagawa mo sa sarili mo, mga kapatid, na ilalagay mo sa sarili mo sa standard na kalagayan. I hope nauunawa niyo itong sinasabi ko. Hindi yung tsamba-tsamba. Ayan. Napakapangit talaga yun. Ako nakita ko talaga yun. Yung tsamba-tsamba ka lang araw-araw. Nauubos yung yung oras mo. Imagine mga kapatid, God gave us 24 hours a day. Pero, that 24 hours a day na ibinibigay ng Diyos sa atin, ilan doon ang ginawa natin na may reward sa Panginoon? Come on. Naintindihan niyo ba yun? Ilan doon sa 24 hours a day na ginawa mo na may reward sa Panginoon? Oh, ilan? Di ba? Kaya ang kagandahan pag may plano ka, na-edit mo. Pag may ginawa kang plano, edited na yan eh. O, ibig sabihin, tinanggal mo na yung mga hindi priority sa araw na yan. O, inalis mo na. Ito, hindi ko kailangan ito ngayong araw nito. Okay? So, planning will make your daily life edited. Edited na yan eh. O, kasi bago mo ipafinalize yung plano mo, i-check mo ulit. Ito ba talaga mas kailangan kong ngayong araw na ito o hindi na? O, tanggalin mo na yan. O kaya, i-correct mo. Because, if you're editing something from your plan, or to your plan, you are preparing for something by correcting, rewriting, or updating. Because if you have a plan every day, mga kapatid, saan ka nagko-conform? Saan mo tinatransform yung sarili mo? To a standard. To a standard. To suit a particular purpose. To suit to a particular purpose. Para mailalagay mo yung sarili mo doon sa saktong layunin mo sa araw na yan. Kasi ang hirap yung wala kang layunin. O ano yung hinihit mo na layunin mo ngayong araw na ito. O. Pangalawa, planning every day is deleting. Actually, magka-relasyon lang ito eh. Deleting those things that can destroy your success. Planning every day is deleting those things that can destroy your success. Alam mo, pag nagdi-delete ka, anong ginagawa mo? Ini-eliminate mo, bina-blot out mo, kina-cut out mo, ini-erase mo yung hindi na kailangan sapagkat pag hindi mo binura yan, baka yan na magdudulot para sirain yung tagumpay mo. Oh. Alam nyo, pakinggan nyo to. Ang tagumpay ay hindi lamang pag makapag-establish ka ng isang business. Hindi. Ang tagumpay ay pwedeng
maranasan yan sa araw-araw na buhay natin. Kaya kaganda mo, katulad ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito. What's your plan today? What's your plan today? Ang kagandahan pag may plano ka, na-edit mo na yung mga hindi kailangan. Okay? Para maalis mo na yung mga hindi mo priority. Pangalawa, na-delete mo na yung mga pwedeng sumira ng tagumpay mo ngayong araw na ito. Yan ang kagandahan pag may plano ka. Kaya nga sabi ni Paul dito, ang ganda eh. Ano sabi niya? I therefore so run, not as uncertainly. Hindi yung sigurado. Hindi ako tumatakbo na walang kasiguraduhan. So fight I. Ako'y lumalaban. Pero paano siya lumalaban? Lumalaban. Not as one that beateth the air. Hindi yung lumalaban na sumusuntok ka sa hangin. Alam mo yung mga boxer, wala pang nag-champion na sumuntok sa hangin. Pero sa lahat ng mga nag-champion sa boxing, nakapatumba sila ng kalaban. Naka-knock-out sila ng kalaban. Tignan mo, pagka wala kang plano, wala kang hinihit. Pag wala kang mahihit, mga kapatid, ikaw ngayon ang bagsak. Ang kagandahan pag may plano ka, tsaka tignan nyo yung mga boxer. Yung mga boxer, bago lumaban yan, papanoorin mo na yung kalaban. Paano lumalaban yung kalaban nila? Okay, papanoorin mo nila. Ilang beses yan, ilang beses yan, ilang beses yan. Tapos aaralin nila ano ang style ng kalaban para paglabanan nila yung kalaban, alam nila ngayon kung paano i-counter. Or else, sila ngayon mananakaw kung hindi nila aaralin yun. Mga namumroblema na yata kayo sa sinasabi ko. Dapat hindi kayo namumroblema. Because I'm giving you the wisdom. Narinig ko kay Sir Ariel, ano sabi niya? Pag may plano ka, may wisdom ka. The wisdom of planning. I believe that. There is always wisdom from planning. Tingnan niyo, sabi ni Paul dito. Sabi niya, so fight I, not as one that beateth the air. But, ano sabi niya? I keep under my body. Anong ibig sabihin niyan? He's always planning to hit under the eye. Kailangan meron kang sigurado na ihihit. Hindi yung maiinis ka sa sarili mo. Alam mo, pag wala kang plano, maiinis ka sa sarili mo. And bring it into subjection. Anong ibig sabihin niyan? Nilalagay niya yung sarili niya lagi sa pagsusupil. Sinusupil niya yung sarili niya. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Para hindi na siya nandoon sa kalagayan na sa halip na magtagumpay siya, nasira ang tuloy ngayon yung kanyang tagumpay. Bakit? Hindi pa niya tinatanggal yung dapat tanggalin. Lest by any means, sabi niya, when I myself should be a castaway. Yun. Masaklap lagi. Ang masaklap, kung yung sarili mo ang nagiging instrumento para masira yung success ng buhay mo. Di ba? Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Yan ang kagandahan pag may plano ka. Dalawa lang. Napakasimple. Nai-edit mo yung hindi kailangan, nadi-delete mo yung hindi kailangan. Para hindi masira yung tagumpay mo. Para wala ka na doon para nahihit mo lagi yung priority. Nahihit mo lagi yan. Yung kailangan. Hindi ka na nag-google ng oras sa mga hindi kailangan. Ang tagumpay, hindi lamang yung makapagpatayo ka ng tapos Hindi. Ang tagumpay, it must be every day. Every day, every day, every day, every day.
Do you believe, do you agree with me this morning, mga kapatid, that every day is so important? Every day is important. Sa araw-araw, mahalaga yan. Pero pag nagsayang ka ng araw-araw, kapatid, sa sarili mo, wala yan. Hindi ka magtatagumpay. Maniwala kayo. O ngayon, ang gawin nyo kayo, lahat tayo dito ngayon. Mula sa mga group leaders, area leaders, fathers, mothers, young people, every individual, sasabihin ko sa inyo, make a plan every day. Kung ka na plano, kahit na sabihin mong 5 lang na isulat mo ngayong araw na ito, at least may siguradong ihihit ka. Ano yung ihihit mo na ito? Hindi corruptible, kundi incorruptible. Pag sinabi kong corruptible, hindi yung nasisira. Gumawa ka ng plano mo na konektado sa hindi nasisira. That is incorruptible. Ba't ka gagawa ng ano mo? Tinan mo yung mga ano nila. Tinan mo napanood nyo yung balita, yung sinend ko sa church, GC natin. Ay, may pambira. Ang lalaki mga matusan niya dinala doon sa tabi-tabi ng mga bahay nila. Saan dinala yung mga kotse nila? Ayun. Meron nga doon mga buses ng yung series bus. Naku, nakabaon doon. Yung bahay nila nakabaon. Yung mga sasakyan nila nakabaon. Meron pa doon nag-aalaga ng baboy. Hundreds yung baboy niya. My goodness. 100, daan-daan yung baboy niya. Sinira lang, niragasan ng sa isang iglap, nawala lahat. Paano kung yung mga businesses nila walang connection sa eternal na bagay? Wala. Burado. Nonsense. Kaya ngayon, gumawa kayo ng totoong plano nyo araw-araw. Kasi pag may plano ka, sabi, nai-edit mo yung gusto mong gawin. Pag may plano ka, nadidelete mo yung mga dapat mong i-delete para hindi na masira yung tagumpay mo araw-araw. Ang tagumpay, hindi yung pagkatapos ng 10 taon, hindi po gano'n. Ang tagumpay, araw-araw. Ngayon, sige nga, masasabi nyo ba na may tagumpay kayo na hinihit ngayon? Konektado ba yung mga gagawin mo araw mo ngayon sa incorruptible crown? Lahat ng ginawa mo ngayon at iniisip mo ngayon na gagawin, puro corruptible. Nasisira. Walang kwenta yan. Okay, so I hope may natutunan tayo. Tama-tama, eksaktong 6:00. Yan. Hindi na natin mababati. Ang gusto ko lang tandaan nyo, kahit hindi mabati ang pangalan nyo dyan, nandiyan kayo to learn. Nandiyan kayo to encourage. Nandiyan kayo para maituwid. Para matuto, maituwid yung dapat ituwid. Iwanan na natin yung nakasanayan natin na tsamba-tsamba. Kalokohan yun, wala yun. Iwanan nyo na yung ganung buhay. Maniwala kayo. Kahit na sabi mong 5 lang ang plano mo na sinulat mo ngayon, pero at least may tutumbukin ka for incorruptible crown. Yan ang maganda dyan. Okay, so I hope may natutunan tayo ngayong umaga. At kung kayo ay totoo sa paglilingkod sa Panginoon, gugustuhin nyo yung pinag-uusapan natin. Magugustuhan nyo yung pinag-uusapan natin. Okay, so ngayon, make a plan. Make a plan. Always connect it to incorruptible crown. Okay? Huwag doon sa corruptible. So make a plan. Okay, so ngayon mga kapatid ay wala tayong ibang pasasayahin
kundi ang Panginoon natin. Pangalawa, ipanalangin natin yung bukas, yung goal ng ilang bisita nyo, ilang baptism nyo, attendance nyo, at ipanalangin din natin itong bagyo na ito na ilihis ng Panginoon. Mas makapangyarihan ang Diyos natin. Okay, sige, tayo mananalangin para makapag-ano na tayo, makagayak na tayo. Pray tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa paggabay nyo sa amin pong morning devotion. Panginoon, meron pong sinasabi ang balita na masamang panahon, bagyo na malakas. Kami po ay nakikiusap, Panginoon, mamakaawa sa inyo na proteksyonan niyo po kami at ilihis niyo po, Panginoon, ng masamang panahon na ito. Lalo na po, ang sinasabi nila na dating ay mamaya o bukas, kaya araw ng pananambahan sa araw ng bukas para hindi po makaabala ang bagyong ito, Panginoon, ay kayo po ang makialam, Panginoon, mag-intervene sa masamang panahon na ito. At salamat sa pagsasama-sama namin sa inyo. And thank you for loving us. We love you so much. At gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon. At for your glory, and please help us to connect our plans, our activities, lahat, Panginoon, ang gagawin namin into incorruptible crown, O God. Salamat po at purihin kayo. Ingatan niyo po yung mga anak ninyo, ingatan niyo kanilang kalusugan, ilayo niyo sa anumang disgrasya, sakit, karamdaman, at kami inyong gamitin na masaya, Panginoon. At kayo rin nga po ang masaya sa paglilingkod namin sa inyo. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so I hope natuto tayo ngayong umaga. Amen. So magandang umaga sa ating lahat. At God bless you all and I love you all. Let's serve God sa araw na ito at sabi ko sa inyo, siya ang pasasayahin natin. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you sa mga nakinig. Thank you. Pero tayo kasi birthday. Sige. Everybody.